Nasabihan na ba kayo na ang discomfort panunuyo at pagbaba ng interes sa pakikipagtalik ay sadyang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda ng isang babae? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isa sa pinakamalaking hadlang sa isang masigla, komportable at kumpiyansang buhay pagkatapos ng edad 60 ay hindi ang dami ng kandila sa inyong birthday cake, kundi isang malaganap na kasinungalingan na pinaniwalaan ng karamihan sa mga kababaihan sa buong buhay nila. Sa loob ng maraming dekada, namana natin ang mga payo mula sa ating mga ina at lola. Mga payong bagamat may mabuting intensyon ay madalas na lumana at sa ilang kaso ay nakakasama pa sa ating pinakasensitibong mga tissue. Ito ay isang bulong sa ating kultura na nagsasabing ang yugtong ito ng ating buhay ay panahon ng tahimik, na pagtanggap sa pagkawala ng sigla, pagkawala ng kaligayahan, at pagkawala ng isang uri ng kagalingang pambabae. Ngunit bilang isang gynecologist na nagkaroon ng pribilehiyong makausap ang libu-libong kababaihan na nasa kanilang 60s, 70s, at higit pa narito ako upang sabihin sa inyo na ang pananaw na ito ay hindi lamang mali. Ito ay isang magnanakaw. Ninanakaw nito ang kagalakan, nagdudulot ng tahimik na pagdurusa at pinipigilan kayong matuklasan ang isang malalim at nagbibigay kapangyarihang katotohanan tungkol sa inyong sariling katawan. Ako po si Dr. Mila De La Paz at sa loob ng mahigit 30 taon, inilaan ko ang aking propesyon sa masalimuot at nagbabagong kalusugan ng kababaihan. Nakita ko ang mga tahimik na tanong sa mga mata ng aking mga pasyente, mga babaeng nagpalaki ng pamilya, nagtayo ng mga karera, at hinarap ang mga hamon ng buhay ng may dangal at lakas, ngunit nag-aalangang magsalita tungkol sa mga pagbabagong nangyayari sa kanilang sariling katawan. Tahimik silang nag-aalala tungkol sa mga bagong sensasyon o kakulangan nito na naging kanilang pang-araw-araw na katotohanan. Iniisip nila kung ang discomfort na kanilang nararamdaman ay ang bago nilang normal. Ngayon, wawakasan natin ang katahimikang yan. Ating aalamin ang isang paksa na matagal nang nababalot sa maling akala. Hindi ito tungkol sa isang milagrosong cream o isang komplikadong medikal na pamamaraan. Ito ay tungkol sa isang fundamental na pagbabago sa pag-unawa, isang lihim na intimate habit na napakasimple ngunit napakalakas na maaaring lubos na baguhin ang inyong karanasan sa kagalingan ginhawa at maging sa kaligayahan hanggang sa inyong ginintuang mga taon. Ito ang pag-uusap na marahil ay hindi ninyo pa nararanasan, ngunit ito ang hinihintay na simulan ninyo ng inyong katawan. Unang hakbang, simplihan ang paglilinis. Ang unang malaking hadlang na kailangan nating lampasan ay ang pagbuwag sa isang malalim na nakaugat na paniniwala tungkol sa feminine hygiene. Sa loob ng maraming henerasyon, ang mensahe ay malinaw at pare-pareho ang ari ng babae ay isang lugar na kailangang masusing linisin, pabanguhin at isanitize. Maglakad kayo sa anumang pasilyo ng botika mula sa isang Mercury Drug sa maaraw na Cebu hanggang sa isang Watsons sa Abalang, Maynila, at sasalubungin kayo ng napakaraming produkto na nangangako ng freshness. Ang mga mabangong sabon, pabangong douches, intimate sprays at fragranced wipes ay lahat nagpapakilala bilang mahahalagang kagamitan para sa kalinisan ng kababaihan. Ang problema, ang buong pananaw na ito ay nakabatay sa isang malaking maling pag-unawa sa pisyolohiya ng ari. Ang lumang paraan ng pag-iisip ay itinuturing ang ari na parang ibang bahagi ng balat, isang bagay na dapat kuskusin at pabanguhin. Ngunit ang paraang ito ay hindi lamang hindi kailangan. Ito ang sanhi ng maraming isyu na kinakaharap ng mga kababaihan na higit sa dapat na kabilang ang paulit-ulit na iritasyon, pabalik-balik na impeksyon, at mas mataas na pagiging sensitibo. Ang kahalagahan ng pag-unawa rito ay hindi maaaring maliitin. Ang ari ng babae ay hindi isang pasibong daanan. Ito ay isang napakatalino at self-regulating na ecosystem.
tahanan ito ng isang maselang balanse ng mga kapaki-pakinabang na bakterya, pangunahin na ang Lactobacillus species na walang pagod na nagtatrabaho upang mapanatili ang isang acidic na pH environment, karaniwang nasa pagitan ng 3.8 at 4 mFib. Ang kaasiman na ito ang unang linya ng depensa ng inyong katawan na lumilikha ng isang hindi kaaya-ayang kapaligiran para sa mga masasamang bacteria, yeast at iba pang pathogens. Kapag gumagamit kayo ng matatapang na sabon detergent, pabango, at lalo na kapag nag-douche kayo, para ninyong binumba ang napakasensitibong ecosystem na ito. Ang mga produktong ito ay tinatanggal ang proteksyon na acidic mantle, pinapatay ang mga mabuting bakterya at binabago ang pH na nag-iiwan sa sensitibong ari at vulvar tissues na mahina at walang proteksyon. Para sa isang babaeng higit sa 60, ang problemang ito ay mas lalong lumalala. Ang mga pagbabago sa hormone dahil sa menopause, partikular na ang biglaang pagbaba ng estrogen, ay nagdulot na ng pagnipis, pagkawala ng pagkaelastiko, at pagiging marupok ng mga vaginal tissue, isang kondisyon na kilala bilang genitourinary syndrome of menopause, GSM. Kapag pinagsama ninyo ang mga natural na pagbabagong ito sa kemikal na atake ng mga agresibong hygiene products, lumilikha kayo ng perpektong sitwasyon para sa paulit-ulit na discomfort, pangangati, pananakit, at isang siklo ng mga impeksyon na maaring napakahirap putulin. Kaya ano ang revolusyonaryo ngunit napakasimpleng solusyon? Ito ay ang ugali ng benevolent neglect o mapagkalingang pagpapabaya. Ito ang pagsasanay ng pag-atras at pagpayag sa inyong katawan na gawin ang trabaho na idinisenyo para dito na may kaunting panghihimasok. Ang aksyon na maaari ninyong gawin simula ngayon ay ang lubos na pasimplehin ang inyong intimate care routine. Ang bago ninyong mantra ay tubig lamang para sa vulva at walang anumang ipinapasok sa loob ng ari. Ang vulva na siyang panlabas na ari ay maaring banayad na banlawan ng maligamgam na tubig sa shower. Hindi kailangan ng anumang uri ng sabon sa lugar na ito. Kung sa tingin ninyo ay kailangan ninyong gumamit ng panlinis, piliin ang pinakabanayad pH-balanced at fragrance-free na option na mahahanap ninyo at gamitin ito ng matipid lamang sa panlabas na bahagi na may buhok at huwag na huwag sa maselang inner labia o malapit sa bukana ng ari. Itapon ang mga douches, scented wipes at feminine deodorant sprays. Ang mga produktong ito ay hindi ninyo kaibigan. Para sa paglilinis pagkatapos, gumamit ng banyo ang isang simpleng Perry bottle o bidet attachment na gumagamit ng purong tubig ay mas mainam kaysa sa anumang wipe. Para sa paglalaba, gumamit ng hypoallergenic, fragrance-free na detergent para sa inyong damit panloob. Hayaan ang inyong katawan na makahinga sa pamamagitan ng pagpili ng maluluwag na cotton na damit panloob kaysa sa mga sintetikong tela na nagkukulong ng init at kahalumigmigan. Naaalala ko ang isang pasyente, isang kaibig-ibig na 22 anyos na babae mula sa Davao na nagngangalang Elena na lumapit sa akin na halos sumusuko na. Sa loob ng maraming taon, pinahirapan siya ng tinatawag niyang walang tigil na gumagapang at makating pakiramdam. Sinubukan niya ang lahat ng over-the-counter na cream at may isang cabinet na puno ng mga feminine hygiene products na pinag-usapan natin. Nagdusya siya 2 beses sa isang linggo, kumbinsido na meron siyang amoy na siya lang ang nakaaamoy. Ang kanyang mga dating doktor ay nagreseta ng sunod-sunod na antifungal at antibacterial creams na nagbigay lamang ng pansamantala kung mayroon man na ginhawa. Matapos ang isang masusing pagsusuri na walang nakitang aktibong impeksyon, tanging sobrang iritado at namamagang tissue, hiniling ko sa kanya na magtiwala sa akin sa isang simpleng 2 linggong eksperimento. Itigil ang lahat. Walang sabon, walang wipes, walang douches, walang creams. Isang banayad na pagbabanlaw lamang ng tubig 1 beses sa isang araw. Nag-aalinlangan siya sa madaling salita. Tila salungat ito sa lahat
ng itinuro sa kanya. Ngunit makalipas ang 2 linggo, bumalik siya sa aking opisina na may luha sa kanyang mga mata. Wala na akong bulong niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nawala ang pangangati. Sa simpleng pag-alis ng mga irritants, pinayagan niya ang natural na depensa ng kanyang katawan na maibalik ang balanse. Hindi lang ito kwento tungkol kay Elena. Ito ang kwento ng hindi mabilang na kababaihan na nakahanap ng malaking ginhawa sa pamamagitan ng paggawa ng mas kaunti, hindi mas marami. Ikalawang hakbang, unahin ang pang-araw-araw na moisture. Ang ikalawang mahalagang ugali na kailangan nating linangin ay umiikot sa isang paksa na lalong nagiging mahalaga pagkatapos ng menopause ang moisture o halumigmig, at hindi ko lang tinutukoy ang sexual lubrication bagamat iyon ay isang mahalagang bahagi ng usapan. Tinutukoy ko ang pang-araw-araw baseline na hydration ng vaginal at vulvar tissues. Ang lumang paraan ng pag-iisip ay madalas na itinuturing ang vaginal dryness bilang isang problema na kailangan lamang tugunan bago makipagtalik. Ang isang babae ay maaaring magtabi ng isang bote ng lubricant sa kanyang nightstand, ngunit lubos niyang binabaliwala ang kalusugan ng kanyang mga tissue sa natitirang 21 na araw ng buwan. Ang ganitong paraan ay parang pagdidilig lamang ng halaman kapag napansin mong tuyot na at kulay kape na ang mga dahon nito. Sa puntong iyon, ang halaman ay stressed at nasira na. Ang pagtugon sa panunuyo sa oras lamang ng pakikipagtalik ay hindi tumutugon sa pinag-uugatang issue ng vaginal atrophy at sa pang-araw-araw na discomfort na maaaring idulot nito. Ang kahalagahan ng maagap at pang-araw-araw na moisturization ay hindi maaaring maliitin para sa mga babaeng postmenopausal. Ang estrogen ang pangunahing hormone na responsable sa pagpapanatiling makapal, basa at elastiko ng mga vaginal tissue. Itinataguyod nito ang daloy ng dugo at tinutulungan ng mga selula na gumawa ng glycogen na nagpapakain sa mga mabuting lactobacillus bacteria na tinalakay natin kanina. Kapag bumagsak ang antas ng estrogen pagkatapos ng menopause, ang mga pader ng ari ay maaaring numipis, matuyo at mamutla. Ang mga natural na tupi na tinatawag na rugay ay nagsisimulang pumantay at nawawala ang pagkaelastiko ng tissue. Ito ang GSM. Hindi lang ito tungkol sa sex. Ang kondisyong ito ay maaaring magdulot ng malaking pang-araw-araw na discomfort. Ang mga babae ay nakakaranas ng mga sintomas tulad ng pakiramdam ng panunuyo na parang papel de liha, pananakit, pangangati, at madalas na pag-ihi o pagtaas ng dalas ng urinary tract infections dahil apektado rin ang numinipis na tissue ng urethra. Ang pagbabaliwala sa pang-araw-araw na kalusugan ng tissue na ito ay isang recipe para sa paulit-ulit na sakit at malaking pagbaba sa kalidad ng buhay. Ang maagap na moisturization ay tungkol sa pagtrato sa ari bilang isang mahalagang bahagi ng inyong balat na nangangailangan ng dedikadong skincare routine tulad ng balat sa inyong mukha. Ang solusyon ay ang paggamit ng 2 bahaging diskarte, pang-araw-araw na non-hormonal na moisturizer at angkop na lubricant para sa pakikipagtalik. Isipin ito bilang moisturizer para sa pang-araw-araw na ginhawa at lubricant para sa aktibidad. Una, humanap ng isang dedikado at dekalidad na vaginal moisturizer. Hindi ito pareho sa mga sexual lubricant. Ang mga ito ay partikular na binuo upang kumapit sa mga selula ng ari at maghatid ng pangmatagalang moisture na nagre-rehydrate sa tuyong tissue. Ginagamit ito ng regular karaniwan tuwing 2 hanggang 3 araw, hindi alintana ang sexual na aktibidad. Maglalagay kayo ng maliit na halaga, mga 1 butil ng Gisantes sa inyong daliri, sa loob lamang ng bukana ng ari, bago matulog. Hindi ito para lumikha ng madulas na pakiramdam. Ito ay para ibalik ang natural na moisture content ng mga selula mismo, para sa panlabas na balat ng vulva na maaari ring matuyo at mairita. Isang simple at purong emollient
tulad ng coconut oil, olive oil o isang produkto tulad ng Emwide ay maaaring ipahid sa labas kung kinakailangan. Pagdating sa pakikipagtalik, ang pagpili ng tamang lubricant ay napakahalaga. Maraming sikat na lubricant na matatagpuan sa mga botika ay glycerin-based at may mataas na osmolality na nangangahulugang maaari pa nitong higupin ang moisture mula sa maselang vaginal tissues na nagdudulot ng mas maraming iritasyon at kahit na mga micro-tear pagkatapos. Sa halip maghanap ng mga silicone-based o oil-based na lubricant, ngunit tandaan na ang oil-based ay maaaring makasira sa latex condoms o mas mabuti pa, mga advanced na water-based formula na isoosmolar at pH-balanced upang gayahin ang natural na feminine secretions. Ang mga brand tulad ng Good Clean Love, Uberlube at Slippery Stuff ay madalas na inirekomenda ng mga gynecologist dahil idinisenyo ang mga ito upang maging banayad sa sensitibong postmenopausal tissues. Ang susi ay maging mapagbigay. Walang bagay na tulad ng sobrang lubricant. Binabawasan nito ang friction, pinipigilan ng masakit na micro-tears na maaring mauwi sa impeksyon at lubos na nagpapataas ng kaligayahan at ginhawa. Naalala ko ang isang pasyente, isang masiglang 68 anyos, na retiradong guro mula sa Baguio na si Susan. Siya at ang kanyang asawa ay laging nag-e-enjoy sa isang malusog na buhay sekswal, ngunit sa mga nakalipas na taon, natagpuan niya ang sarili na gumagawa ng mga dahilan upang iwasan ito. Masakit talaga, Dr. Amila. Sabi niya sa akin, kitang-kita ang kanyang pagkadismaya. Parang nasusunog at masakit ang pakiramdam ko sa loob ng ilang araw pagkatapos. Mahal ko ang asawa ko, pero nagsisimula na akong matakot kapag hinahawakan niya ako. Mayroon siyang isang bote ng karaniwang glycerin-based na lubricant na ginagamit niya, ngunit hindi ito nakakatulong. Sinimulan namin siya sa isang simpleng regimen, isang dedikadong vaginal moisturizer, 3 beses sa isang linggo, at isang paglipat sa isang dekalidad na silicone-based na lubricant para sa pakikipagtalik. Makalipas ang 1 buwan, bumalik siya para sa kanyang follow-up. Napakalaki ng pagkakaiba. Sabi niya na may malaking nangiti. Hindi ko alam na dapat pala akong may ginagawa araw-araw. Akala ko, pagkailangan lang ang problema. Nawala ang pang-araw-araw na discomfort na hindi ko namamalayan na tinitiis ko, at ang pagsasama namin ng aking asawa ay isang kagalakan muli. Ang simpleng ugali na ito ng paghihiwalay ng konsepto ng pang-araw-araw na moisturizing at situational na lubricating ay nagbalik sa kanya ng isang pinahahalagahang bahagi ng kanyang buhay at ng kanyang pagsasama. 3 hakbang matutong mag-relax ng pelvic floor. Ang ating 3 at huling ugali ay marahil ang pinakanapapabayaan, ngunit ito ay pundasyon sa pangmatagalang kalusugan ng pelvic ginhawa at maging sa sexual function. Ito ay ang pagsasanay ng pag-unawa at sadyang pag-relax ng pelvic floor. Ang karaniwang naratibo, lalo na sa popular na media, ay puro tungkol sa pagpapalakas ng pelvic floor. Sinasabihan tayong gawin ang iyong Kegels upang maiwasan ang incontinence at prolapse. Nagpipigil at nagko-contract tayo sa mga stoplight, iniisip na ginagawa natin ang tama. Ngunit ito ay isang mapanganib na hindi kumpletong larawan. Ang lumang paraan ng pag-iisip ay nakatuon lamang sa contraction sa paghihigpit. Lubos nitong binabaliwala ang isa pa at pantay na mahalagang bahagi ng equation, ang relaxation o pag-relax. Para sa maraming kababaihan, lalo na sa mga nakaranas ng pananakit ng pelvic discomfort habang nakikipagtalik dyspareunia o kahit na chronic constipation, ang problema ay hindi isang mahinang pelvic floor. Ito ay isang sobrang aktibo o hypertonic na pelvic floor. Ang mga kalamnan na ito ay palaging nakakuyom sa isang estado ng mataas na alerto at ang patuloy na pagsasabi sa kanila na masigpitan pa ay parang pagsasabi sa isang taong may tension headache na mas lalong iangat ang kanilang mga balikat. Lalo lang nitong pinapalala ang problema.
Ang kahalagahan ng pag-aaral na i-release ang mga kalamnan na ito ay napakahalaga. Ang inyong pelvic floor ay hindi isang solong kalamnan, kundi isang komplikado, magkakaugnay na duyan ng mga kalamnan ligaments at connective tissues na umaabot mula sa inyong buto, sa harap, hanggang sa inyong tailbone sa likod. Sinusuportahan nito ang inyong pantog matris at tumbong upang gumana ng maayos ang mga organong ito at upang maging komportable at kasiya siya ang pagpasok. Kailangan ng mga kalamnan na ito na magawa ang dalawang bagay mag-contract kapag kailangan upang pigilan ang ihi o suportahan ang inyong mga organ at kasing halaga, humaba at mag-relax ng lubusan. Ang isang palaging masikip na pelvic floor ay maaaring magdulot ng sunod-sunod na mga issue. Maaari itong maging sanhi ng pananakit ng pelvic na umaabot sa ibabang likod at balakang lumikha ng madalas at bigla ang paghihimagdulot ng masakit na pagdumi at gawing masakit o imposible ang anumang uri ng vaginal penetration, maging ito man ay para sa isang pelvic exam, pagpasok ng tampon o pakikipagtalik para sa mga kababaihan na higit sa 60 na maaring mayroon ng pagnipis at panunuyo ng tissue. Ang pagdaragdag ng tensyon sa kalamnan ay maaring ang huling bagay na gagawing hindi matiis ang pakikipagtalik na hahantong sa isang siklo ng sakit, takot at pag-iwas. Ang solusyon ay ang pagsasama ng isang ugali ng malay-tao na pag-relax ng pelvic floor sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ito ang lihim na ugali na bumabalanse sa mensaheng higpitan, higpitan, higpitan. Ang unang hakbang ay matutunang kumonekta sa mga kalamnan na ito. Ang susi ay hindi ang paghigpit, kundi ang paghinga papunta sa espasyo. Humanap ng isang komportable tahimik na lugar upang humiga sa inyong likod na nakabaluktot ang mga tuhod at ang mga paa ay nakalapat sa sahig, marahil sa isang yoga mat sa inyong sala sa Quezon City. Ilagay ang inyong mga kamay sa inyong ibabang tiyan habang dahan-dahan at malalim kayong humihinga sa ilong isipin na ang inyong hininga ay bumababa hanggang sa inyong pelvis. Hayaang tumaas ang inyong tiyan at isipin na ang inyong mga kalamnan sa pelvic floor ay dahan-dahang humahaba, lumalawak at bumababa tulad ng isang bulaklak na bumubuka. Habang dahan-dahan kayong humihinga palabas sa bibig, hayaan lamang ang mga kalamnan na bumalik sa kanilang neutral na resting state. Huwag itulak o higpitan. Ang focus ay nasa pag-release sa pagpapakawala. Ito ay tinatawag na diaphragmatic o belly breathing at ito ang pundasyon ng pag-relax ng pelvic floor. Maaari ninyong pagbutihin ang pagsasanay na ito sa pamamagitan ng banayad na stretches. Ang isang simpleng happy baby, pose kung saan nakahiga kayo sa inyong likod at dahan-dahang hawakan ang inyong mga paa o bukong-bukong na hinahayaang bumagsak ang inyong mga tuhod sa gilid patungo sa inyong mga kili-kili ay maaring magbigay ng isang magandang passive na stretch para sa mga kalamnan ng pelvic floor. Ang isa pa ay ang child's pose, isang resting pose sa yoga. Upang mas maging nakatuon ito sa pelvic floor, maaari ninyong palawakin ang inyong mga tuhod at maglagay ng unan sa ilalim ng inyong katawan para sa suporta at pagkatapos ay huminga lamang ng malalim sa inyong ibabang likod at pelvis. Hindi ito mga mabibigat na ehersisyo. Ito ay mga sandali ng maingat na pag-release. Kung patuloy kayong nakakaramdam ng sakit o pakiramdam na hindi ninyo mapakawalan ang mga kalamnan, lubos kong hinihikayat na kumonsulta kayo sa isang pelvic floor physical therapist. Ang mga espesyalistang ito ay napakahalaga at maaaring magbigay ng personalisadong gabay at manual therapy upang makatulong na i-release ang mga trigger point at maibalik ang tamang paggana ng kalamnan. Sila ay isang napakalaking tulong para sa mga kababaihan sa lahat ng edad, ngunit lalo na pagkatapos ng 60. Isipin ang isang pasyente ko, isang 60 anyos na dating accountant mula sa Cebu na si Corazon
Siya ay nagdusa mula sa matinding urinary urgency, pakiramdam na kailangan niyang tumakbo sa banyo ng 20 beses sa isang araw at ang pakikipagtalik sa kanyang asawa ay naging napakasakit kaya't itinigil na nila ito ng tuluyan. Masipag siyang gumawa ng Kegels. Sa loob ng maraming taon, iniisip na pinalalakas niya ang kontrol sa kanyang pantog, ngunit lalo lamang lumala ang kanyang mga sintomas. Isang internal na pagsusuri ang nagpakita ng isang napakahigpit at maselang pelvic floor. Inirefer ko siya sa isang pelvic floor PT. Itinuro sa kanya ng therapist ang mga diskarte sa paghinga at banayad na stretches na katatapos lang nating pag-usapan. Natutunan niyang kilalanin ang pakiramdam ng isang nakakuyom na kalamnan kumpara sa isang relaxed. Sa loob ng 2 buwan, ang kanyang urinary urgency ay bumaba ng higit sa kalahati. Higit na kapansin-pansin sila ng kanyang asawa ay nakapagpatuloy sa pakikipagtalik dahan-dahan at may paggamit ng lubricant sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Hindi niya kailangan ng mas maraming lakas. Kailangan niya ng pahintulot at mga tool para magpakawala. Pangwakas na kaisipan. Habang tinatapos natin ang ating oras, maglaan tayo ng sandali upang pagnilayan ang ating pinagdaanan. Sinimulan natin sa pamamagitan ng paghamon sa isang habang buhay na kasinungalingan tungkol sa feminine hygiene at natuklasan na ang sikreto sa isang masaya at malusog na vulva at ari ay madalas na hindi nakasalalay sa kung ano ang idinaragdag natin, kundi sa kung ano ang inaalis natin. Ang pinakamakapangyarihang ugali na maaari ninyong taglayin ay ang mapagkalingang pagpapabaya, pagtitiwala sa napakatalinong self-regulating na disenyo ng inyong katawan at pagprotekta rito mula sa matatapang na kemikal at pabango na sumisira sa maselang balanse nito. Alalahanin ang simpleng mantra, tubig lamang. Pagkatapos ay tinalakay natin ang mahalagang paksa ng moisture na binago ang pananaw mula sa isang sitwasyonal na pangangailangan tungo sa isang pang-araw-araw na pagkilos ng pag-aalaga sa sarili. Natutunan nating paghiwalayin ang papel ng isang pang-araw-araw, non-hormonal na moisturizer para sa kalusugan ng tissue mula sa isang dekalidad na lubricant para sa komportableng pakikipagtalik, isang pagkakaiba na maaaring baguhin ang inyong pang-araw-araw na ginhawa at kagalingang sexual. Panghuli na tuklasan natin ang kabilang bahagi ng kwento ng pelvic floor na inilipat ang ating focus mula sa walang humpay na pagpapalakas tungo sa malalim na kahalagahan ng malay-tao na pag-relax sa pamamagitan ng pag-aaral na huminga patungo sa ating pelvis at dahan-dahang i-release ang mga kalamnan na palaging masikip, maaari nating maibsan ang sakit mapabuti, ang paggana at mabawi ang pakiramdam ng kaginhawahan at kasiyahan sa loob ng ating sariling katawan. Ang 3 ugali na ito, pagpapasimple ng inyong hygiene, pag-prioritize ng pang-araw-araw na moisture, at pagsasanay ng pelvic floor relaxation ay hindi komplikado o magastos. Hindi nila kailangan ng reseta o ng magarbong kagamitan. Ngunit magkakasama kinakatawan nila ang isang radikal na pagkilos ng pagtataguyod sa sarili at pagbawi sa inyong intimate health. Ito ay isang deklarasyon na ang inyong ginhawa, ang inyong kaligayahan at ang inyong kalidad ng buhay pagkatapos ng 60 ay hindi mga luho, kundi mga hindi mapag-uusapang mahahalagang bagay. Ito ay higit pa sa kalusugan ng ari. Ito ay tungkol sa paggalang sa karunungan ng inyong katawan at pagtangging tanggapin ang discomfort bilang isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Isang mahalagang aral para sa inyo. Ang isang mahalagang aral na itinuturo sa atin ng buhay, madalas sa ating mga huling taon ay ang tunay na lakas ay hindi palaging matatagpuan sa puwersa, kundi sa banayad na pagiging pare-pareho. Tulad ng isang malaking ilog na humuhubog sa isang kanyon, hindi sa pamamagitan ng matinding puwersa, sa isang iglap, kundi sa pamamagitan ng patuloy at banayad na daloy ng tubig sa loob ng libu-libong taon, ang inyong landas.
tungo sa pangmatagalang kagalingan ay nabubuo sa pamamagitan ng maliliit pari-pareho at banayad na pagkilos ng pag-aalaga sa sarili. Ito ang pang-araw-araw na pagpili na gumamit lamang ng tubig, ang simpleng pagkilos ng paglalagay ng moisturizer bago matulog ang tahimik na minutong ginugugol sa paghinga patungo sa inyong pelvis. Ito ang mga ugali na sa paglipas ng panahon ay huhubog ng isang bagong katotohanan para sa inyo, isang puno ng ginhawa, kumpiyansa at sigla. Kung ang pag-uusap na ito ay tumatak sa inyo, kung ito ay nagbigay ng bagong ideya o nagbigay sa inyo ng pag-asa, hinihikayat ko kayong maging bahagi ng ating komunidad. Mangyaring maglaan ng sandali upang mag-iwan ng komento sa ibaba. Ibahagi ang inyong sariling mga karanasan o magtanong. Ang inyong kwento ay maaaring ang mismong kailangan marinig ng iba ngayon. Paki-subscribe po kayo sa channel na ito upang hindi ninyo makaligtaan ang ating mga susunod na talakayan, at kung may kilala kayong kaibigan, kapatid o mahal sa buhay na maaaring makinabang sa impormasyong ito, mangyaring ibahagi ito sa kanila. Sabay-sabay nating basagin ang katahimikan